Sa pinakabagong ulat ng NDRRMC, tumaas ang bilang ng mga nasawi at nawawala sanhi ng Bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang pagbubukas ng mga negosyo at kalakal sa naturang lugar. Para sa detalye, may Waywaya Makalma. Tapos ang 5 araw na walang nadagdag na nasawi sa Eastern Visayas. Ang rehiyong higit na silalanta ng Bagyong Yolanda ay biglang tumaas ang bilang ngayong araw. Ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot sa 5,500 ang kabuuang bilang ng mga namatay dahil sa bagyo. Mula sa 4,919 ang bilang ng mga nasawi sa Region 8 ay biglang nadagdagan ito ngayong araw na umabot sa 260. Sa Tacloban lang ay umabot sa 207 ang bilang ng mga nasawi, 45 naman sa Leyte at 7 sa Samar. Hindi lang ang bilang ng mga nasawi ang nadagdag ngayong araw, maging ang mga nawawala at sugatan ay tumaas din. Umabot sa 26,136 ang naiulat na sugatan na tumaas sa higit 500 ang bilang na galing lahat sa Region 8. Habang ang bilang ng mga nawawala ay nagtala sa 1,757 at higit sa 100 ang naidagdag na lahat ay sa Tacloban. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC, ang Eastern Visayas ngayon ay unti-unti nang nagiging normal ang kanilang buhay. Katunayan, mayroong 12 bangko ang operasyon sa Tacloban City. Maging ang ilang drugstores at restaurants ay nagbubukas na rin. Bukod dyan, may mga pampublikong sasakyan na rin ang pumapasada sa ilang lugar sa Tacloban. Maging ang mga istasyon ng radyo ay bukas na. Sa Leyte, nagbukas na ng mga palengke na kung saan unti-unti nang tumataas ang supply ng mga karne at manok. Sa ngayon ay nasa 77.8% na ang mga kalsadang nadadaanan. 20 diskwento caravan naman ang naglilibot sa iba't ibang lugar sa Visayas. Samantala, ang Philippine National Red Cross ay gumagamit na ng ibang alternatibong pagkukunan ng kuryente sa kanilang operation center sa Tacloban City, na kung saan gumagamit sila ngayon ng solar power. Ito upang magawa na nila ang kanilang dapat gawin tuwing sasapit ang gabi. Ayon kay Edison Enriquez, ang Media Relations Officer ng Red Cross, libreng pinapahiram ang 12 units ng solar power sa Tacloban. At bukod sa naiilawan niya ang buong operation center ng Red Cross, ay kasamang nabibigyang liwanag ang 300 metrong kalsada malapit sa kanilang compound. Kaya naman sa tulong na ito ay napapabilis at nakakapagtrabaho pa ang mga kawani ng Red Cross sa tulong ng mga solar panels. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.